AP5 AFA Term 1, Week 4. Mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga iba't ibang salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. At pangalawa, naihahambing ang pagkakapareho at pagkakaiba ng free range o pagala, intensive o nasa kulungan at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan. Maikling balik-aral. Paano to? Lagyan ng check ang kahon kung ito ay katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, malakas ang loob. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay check. Pangalawa, masipag. Ito ba ay check o X? Tama! Check. Pangatlo, ipagpabukas ang mga gawain. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay X. Pang-apat, determinado. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay check. At panglima, maparaan. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa unang bilang, client o kliyente. Ito ay isang tao, grupo o entidad na tumatanggap o umuupa ng produkto o serbisyo. Pangalawa, target market. Ito ay pangkat ng mga taong bumibili ng produkto o serbisyo. Pangatlo, culling. Ito ay proseso ng pagpili ng maganda at hindi magandang uri ng hayop. Pang-apat, poultry. Ito ay mga uri ng ibon gaya ng manok, pato, at iba pa na inaalagaan para sa kanilang itlog at karne. Unang aralin, mga salik na dapat isaalang-alang
sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Paghambingin ang dalawang larawan sa ibaba. Anong lugar ang mas mainam pag-alagaan ng manok kung ito ay iyong ibebenta? Kung para sa konsumo araw-araw? Maaari mo bang ipaliwanag ang iyong sagot? Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Sagutan ang mga katanungan sa sagutang papel. Mga tanong. Una, kung ikaw ay mag-aalaga ng poultry animals, ano-ano ang mga dapat mong isaalang-alang? Pangalawa, sa iyong sagot sa unang bilang, bakit mahalagang alalahanin mo ang mga ito? Pangatlo, ano-ano ang maitutulong nito upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Pang-apat, ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng free range o pagala, intensive o nasa kulungan, at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan? Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing maaring pagkakitaan. Kaya't mahalagang pagplanuhan muna ito bago magsimula upang matiyak ang ikatatagumpay nito. Narito ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Una, kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animal. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng poultry animals, mahalagang may sapat na kaalaman at kakayahan ang mga taong mag-aalaga nito upang tiyak na magiging matagumpay ang pag-aalaga. Higit na importante ito upang maparami at mapalago ito, lalong-lalo na kung ito ay ginagawa bilang isang negosyo. Kinakailangan ito upang matiyak na naaalagaan ng tama ang mga hayop at upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglaki gaya ng pagbibigay ng pagkain at tubig sa tamang oras, pagbibigay ng bitamina, pagpapanatili ng malinis na kulungan o bahay, pagpili ng magandang lahi o uri ng sisiw at iba pa. Pangalawa, pagpili ng lugar na pag-aalagaan. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Ang mga poultry animals gaya ng manok ay nangangailangan ng malawak na bakuran o kulungan. Dapat ay panatilihin itong malinis upang maiwasan ang sakit o peste sa inyong mga alagaing manok. Ang pagpapanatiling malinis ng inyong galaan ay nakakatulong din na maiwasan ang mga hayop na maaring makapinsala sa inyong mga alagaing manok. Pangatlo,
target market o client. Sa pamamalakad ng isang matagumpay na negosyo, mahalagang malaman kung sino ang iyong mga customer, kung ano ang kanilang kailangan, at kung paano mo sila mararating. Ang market research ay makakatulong sa iyo na makakuha ng wasto at espesipikong impormasyon tungkol sa iyong mga customer at kakompetensya, na siyang mahalagang bahagi ng pagsimula o paglago ng iyong negosyo. Ang mga pangangailangan ng mga consumer ay may epekto at nagbibigay direksyon sa lahat ng aspeto ng mga gawain ng iyong kumpanya at maaaring lumago o bumagsak ang iyong negosyo dahil dito. Pang-apat, pagpili ng magandang uri at kaling o pagpili ng mababang uri. Mahalagang pumili ng malusog at masigla na sisiw upang makasigurado ang mga ito ng husto. May mga tamang lahi ng manok sa bawat produktong gusto ninyong paramihin. Kung kayo ay naglalayong magparami ng itlog, nararapat sa inyong farm ay mga layer type na lahi ng manok. Kung kayo naman ay naglalayong mag-produce ng karne ng manok, ay dapat ninyong kunin ang meat type na lahi ng manok upang ito ay umayon sa inyong mga plano. Nakabubuting kumuha ng mga manok sa mga supplier na may maganda at purong breeders. Halimbawa, sa pag-aalaga ng manok, kung ito ay para sa pangingitlog o layer, mainam na alagaan ang white leghorn, Mikawa o Minorca. Kung ito naman ay para sa karne o broiler, mainam ang Arbor Acre, Hubbard, Cab o Decab. At kung ito naman ay para sa karne at itlog, ang lahi na mainam na alagaan ay Plymouth Rock o di kaya'y Rhode Island Red. Panglima, mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Sa pag-aalaga ng poultry animals, dapat ding isaalang-alang ang mga kagamitan at kasangkapan. Narito ang mga kasangkapan at kagamitan sa pag-aalaga ng poultry animals. Una, kulungan o co-op. Kailangan ng iyong alagaang manok ang malinis at maluwag na kulungan upang magkaroon ng sapat na bentilasyon at maging maginhawa sila. Ang kulungan ng iyong alagang manok ay dapat ilagay sa lugar na nahahanginan at may sapat na layo sa tahanan. Lagyan din ng sapin tulad ng dayami, kusot o buhangin sa sahig kung dito ang pangingitlog ng mga manok. Tiyakin na may patukaan, painuman, salalayan ng dumi at dapuan ang mga kulungan. Pangalawa, gamot. Gamot na mayaman sa bitamina, mineral at antibiotics dahil nakatutulong ito upang lumaki at lumakas agad ang mga ito. Pangatlo, pagkain o feeds. Maaaring pakainin ang mga natural na manok ng commercial na patuka, mais, palay,
at iba pang mga feed materials na nakukuha sa paligid o maaaring ihalo ang mga ito bilang pagkain. Ang inahin ay kumakain ng 50 gramo ng patuka araw-araw o maaaring kumain ng mga forages at iba pang farm waste o mga byproducts. Ang mga hinating kawayan o lumang gulong ay maaaring gawing lalagyan ng patuka o tubig. Maglagay ng malinis na tubig sa lahat ng oras. Sa pag-aalaga ng manok, sa unang 4 na linggo, pakainin sila ng starter mash at grower mash naman sa mga susunod na linggo. Pang-4, gamit sa paglilinis ng kulungan. Kabilang dito ang walis, dustpan, at hose ng tubig. Maaaring gumamit din ng tabo at tubig kung walang hose. Kung maliit at nakataas ang kulungan, ay maaaring gumamit ng dropping board upang magsilbing tagasalo ng dumi ng hayop. Pang-5, lugar na ipunan ng dumi ng hayop. Kinakailangang ipunin ang dumi ng mga alaga upang hindi mangamoy at langawin. Ngayon ay balikan natin ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Pang-6, mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga ng manok, narito ang mga dapat gawin at sundin upang maging matagumpay. Una, panatilihin ang kalinisan ng kanilang kulungan. Pangalawa, magbigay ng sapat na tirahan. Pangatlo, magbigay ng tamang nutrisyon. Pang-4, siguruhing maayos ang bentilasyon ng kanilang tirahan. Pang-5, maglagay ng pugad para sa itlog. Pang-6, alagaan ang produksyon ng itlog. Ang mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Una, free range o pagala. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang pag-aalaga ng manok ay ibinabalik natin sa natural na kapaligiran. Hindi sila katulad ng mga nakagawiang commercial growing kung saan ang mga manok ay ikinukulong at pinapakain ng mga pagkain na sagana sa growth hormones at antibiotics na naipapasa at hindi nakakabuti sa katawan ng isang consumer. Sa paraang free-range farming ay hinahayaan nating nakagala ang ating mga alagaing manok upang sila ay malayang makatakbo, magkaykay, magbilad sa araw, at kumain ng mga damo at insekto na nasa kanyang kapaligiran. Pangalawa, intensive o nasa kulungan. Ito ay isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay nakakulong at nananatili sa limitadong espasyo ng kulungan.
Ginagawa ito ng karamihan dahil napapataas nito ang produksyon at nadadagdagan ang kita at hindi nangangailangan ng malawak na lupa o espasyo. Pangatlo, kombinasyon ng free range at intensive. Ito ay isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay hinahayaang makagala sa bakuran habang sila ay lumalaki at ikinukulong kapag nangingitlog o nanganak na. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Paano to? Iguhit ang masayang mukha kung tama ang isinasaad sa pangusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay masayang mukha. Pangalawa, dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Ano ang tamang sagot? Magaling, ito ay masayang mukha. Pangatlo, kailangan ding alamin ang mga hakbang sa pag-aalaga ng poultry animals. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay masayang mukha. Pang-apat, kahit anong uri o lahi ng poultry animals ay maaaring alagaan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay malungkot na mukha. Panglima, tiyaking mabuti kung sapat ang espasyo sa kulungan ng mga poultry animals. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay masayang mukha. Pang-anim, maaari pa ring mag-alaga ng mga poultry animals kahit kulang sa kasangkapan o kagamitan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay malungkot na mukha. Pang-pito, sa pag-aalaga ng poultry animals, nararapat lamang na may sapat na kakayahan at kaalaman ang mag-aalaga. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay masayang mukha. Pangwalo, maaari pa ring alagaan para sa itlog o karne ang mababang uri ng poultry animals. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay malungkot na mukha.
Pang-siyam, kinakailangan ding piliin ang lugar kung saan mag-aalaga ng poultry animals. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay masayang mukha. At pang-sampu, dapat ding isaalang-alang ang target market o client kung saan natin ibebenta ang ating mga produkto. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay masayang mukha. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Tama o mali? Isulat sapat lang bago ang bilang ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, dapat alamin ang kailangan at gusto ng iyong mga customer. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, kailangang panatilihing malinis ang kulungan ng iyong mga alagang hayop. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, hindi na kailangan ang kulungan sapagkat maaari namang sa bakuran na lang. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Pang-apat, tiyaking may sapat na kaalaman at kakayahan ang mag-aalaga ng poultry animals. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Panglima, siguruhing maayos ang bentilasyon ng kanilang tirahan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Pang-anim, kabilang ang walis at dustpan sa mga gamit na panlinis sa kulungan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-pito, hayaan lamang na nakakalat ang mga dumi ng mga alaga. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-walo, nakakatulong sa paglakas at paglaki ng mga alaga ang pagbibigay ng bitamina, minerals at antibiotics. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama. Pang-siyam, pakainin na kaagad ang mga alaga ng grower mash. Ito ba ay tama o mali?
Napakagaling! Ito ay mali. Pang-sampu. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama! Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ang pagkakapareho at pagkakaiba ng free range o pagala, intensive o nasa kulungan at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.